Sa isang gabing napakalamig ng taglamig, isang lalaking nag-iisa ang nakapansin sa dalawang lobo na tahimik na naglalakad sa gilid ng kanyang lupain. Sa halip na ipakita ang kanilang matatalas na pangil o umangil, ang mga makapangyarihan ngunit marupok na nilalang na ito ay tila desperado. Kinakamot ang kanyang pintuan na parang humihingi ng tulong. Nang sa wakas ay nagpasya siyang buksan ito, hindi niya alam na ang simpleng kilos na ito ay magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ano ang nagtulak sa mga gutom na lobong ito upang humanap ng kanlungan sa isang tao? At bakit nila iiwan ng kagubatan ang kanilang tunay na tahanan kapalit ng isang mainit na kubo? Si Roberto Suarez ay buong buhay nang nanirahan sa liblib na kagubatan ng Alaska. Sanay na siya sa matinding lamig at walang humpay na bagyong taglamig. Ang kanyang matibay na kubo na pinatibay ng panahon at matitinding kondisyon ay patunay ng kanyang mga taong pakikibaka sa isa sa pinakamalupit na kapaligiran sa mundo. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkakasanay sa brutal na taglamig, wala siyang naging paghahanda sa tanawing bumungad sa kanya ng gabing iyon. Isang pangkaraniwang araw lang sana iyon o kasing karaniwan ng buhay sa gitna ng taglamig. Ginugol ni Roberto ang hapon sa pagpuputol ng kahoy upang may magamit siyang panggatong sa buong gabi at sa pag-aalaga ng kanyang munting greenhouse na umaasa lamang sa isang pampainit upang mapanatiling buhay ang kanyang marurupok na pananim. Nang lumubog ang araw, bumalik siya sa loob ng kanyang kubo, handang gugulin ang mahabang gabi sa harap ng nagbabagang apoy, habang humihigop ng mainit na tsaa. Pagkatapos, isang hindi pamilyar na tunog ang bumasag sa katahimikan, isang mahinang pagkakamot sa kanyang pintuan, kasabay ng mahihinang ungol. Sa una, inakala ni Roberto na isa lamang itong ligaw na aso, marahil isa sa iilang hayop na gumagala sa gilid ng bayan. Ngunit nang sumilip siya sa kanyang bintanang nababalot ng yelo, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa kanyang terasa na natatakpan ng niyebe, nakatayo ang dalawang payat na lobo. Ang kanilang balahibo na dating makapal at malago ay gusot at may bahid ng nagyayelong hamog. Ang kanilang hininga ay bumubuo ng mga ulap sa malamig na hangin, ngunit sa halip na umangil o ipakita ang pangil, sila'y nanginginig sa pagod at ginaw. Isa sa kanila ang naglabas ng mahina at malungkot na alulong. Para bang humihingi ng awa, nag-alinlangan si Roberto. Sinabi ng kanyang likas na pakiramdam na ang mga lobo ay mababangis at hindi mahuhulaan ang kilos. Ngunit may kakaiba sa kanilang kilos. Hindi sila naroon upang manghuli. Sila'y tila nakikiusap. Laban sa lohika, kinuha ni Roberto ang kanyang flashlight at dahan-dahang binuksan ang pinto ng bahagya. Ang mas malapit na lobo ay isang hakbang na lumapit. Ang kumikinang nitong mga mata ay puno ng pagsusumamo, hindi ng pananakot. Sa sandaling iyon, napalitan ng habag ang takot ni Roberto. Ano ang nagtulak sa kanila upang humanap ng kanlungan sa isang tao? At kung papapasukin niya sila, tinatanggap ba niya ang panganib sa kanyang tahanan? Ito ang naging simula ng isang di pangkaraniwang karanasan, isang pagsubok sa likas na pakiramdam ni Roberto, isang hamon sa kanyang pagkaunawa sa kalikasan, at isang kwentong magdudulot ng hindi niya inaasahang pagbabago sa kanyang buhay. Nakatayo sa may pintuan, bumilis ang tibok ng puso ni Roberto habang nakatitig sa dalawang lobo. Ang niebe ay patuloy na umiikot sa hangin, bumubuo ng maliliit na bunton sa harap ng kanyang hagdan. Bumagsak na ng husto ang temperatura sa ibaba ng zero at kahit pa makakapal ang kanilang balahibo, nanginginig ang mga lobo sa ginaw. Ang kanilang kumikislap na mga mata ay puno ng tahimik na desperasyon. Isang kakaibang tanawin, mabangis na mga mandaragit na humihingi ng kanlungan, tulad ng mga nawawalang manlalakbay na nangangailangan ng masisilungan.
Mahigpit pa ring nakakapit ang kamay niya sa doorknob, ngunit hindi niya pa rin maitulak ang kanyang sarili na isara ang pinto. Alam niyang maaaring delikado ito. Ngunit habang patuloy niyang tinitingnan ang kanilang pagod na anyo, lalo niyang nadama na hindi sila banta. Ang kanilang nanginginig na katawan at maingat na pagkilos ay hindi nagpapakita ng agresyon, kundi ng matinding pangangailangan. Huminga siya ng malalim, saka nagpasya. Dahan-dahan niyang binuksan pa ng kaunti ang pinto at umusod sa gilid. Nagpalitan ng tingin ang dalawang lobo, kung posible man iyon, bago marahang pumasok. Ang kanilang malalaking paa ay nag-iwan ng mahihinang bakas sa sariwang niyebe. Pagkatawid nila sa pintuan, nanginig ang kanilang mga katawan para bang biglang nawala ang bigat na kanilang pasan. Mapanatagang lumakad sila papasok at tumigil sa tabi ng pinto. Maingat na sinarado ni Roberto ang pinto, itinataboy ang malamig na hangin. Umaasa siya na hindi siya nagkamali sa kanyang desisyon. Ilang saglit silang nanatiling nakatayo, ang kanilang malalim na paghinga ay pumuno sa katahimikan ng kubo. Unti-unti nagsimula silang maglibot, inaamoy ang sahig, ang mga muebles at ang bunton ng panggatong malapit sa fireplace. Napansin ni Roberto ang mas maliit na lobo na may pilas ng kulay abong balahibo sa likod. May pilay ito, inuunti-unti ang hakbang sa isang paa. Ang mas malaki naman ay may lumang peklat sa may nguso. Sa kabila ng kanilang panghihina, dala nila ang dignidad ng isang mandaragit, mahinahon ngunit may lakas. Lumapit si Roberto sa fireplace at nagdagdag ng isa pang panggatong sa apoy. Umusok ang apoy, naglikha ng sumasayaw na anino sa loob ng kubo at nagbigay ng ginintuang liwanag. Tiningnan ito ng mga lobo. Ang isa ay naglabas ng mahinang ungol at lumapit, marahil unang beses nilang maranasan ang ganitong init. Naisip niyang kailangan nilang kumain. Kinuha niya ang kaunting karne mula sa kanyang pantry, ang dapat sana'y pagkain niya para sa gabing iyon. Nagdadalawang isip siya, tama bang pakainin ang mga lobo? Ngunit nang tingnan niya ang kanilang payat na katawan, alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Dahan-dahan niyang inilagay ang hilaw na karne sa isang plato at inilapag sa sahig bago umatras. Lumapit ang mas maliit na lobo at maingat na tinikman ang pagkain. Ang mas malaki naman ay sumunod at sa ilang segundo, naubos na nila ito. Kumislap ang kanilang mga mata, parang nagpapasalamat. Napalunok si Roberto, gaano kaya katagal silang nagutom? Habang lumalalim ang gabi, unti-unting lumuwag ang tensyon. Umupo si Roberto sa kanyang silya, patuloy na minamasdan ang kanyang hindi inaasahang mga bisita. Dahan-dahang bumagsak sa antok ang mga lobo, panakanakang napapabalikwas sa tunog ng hangin o apoy. Nang maramdaman ang pagod, inihanda ni Roberto ang isang sapin sa pinakamainit na bahagi ng kubo. Nag-atubili ang mga lobo bago humiga, ipinasok ang kanilang mga ilong sa ilalim ng kanilang buntot. Sa gabing iyon, sa ilalim ng iisang bubong, ang tao at ang lobo ay pinagsama ng matinding taglamig at ng isang hindi binibigkas na kasunduan na kahit isang gabi lang, ang pagsasama ay mas mahalaga kaysa sa takot. Dumating ang unang liwanag ng bukang liwayway ng mas maaga kaysa sa inaasahan ni Roberto. Habang ang bahagyang sinag ng umaga ay sumisilip sa mga bintanang natatakpan ng hamog na yelo, nagising siya mula sa kanyang mahimbing na tulog. Ang kanyang hininga ay lumilikha ng maputing ulap sa malamig na hangin. Sa likas na ugali, tumingin siya patungo sa sala, kalahating umaasa na makakakita ng kaguluhan o senyales ng pagsalakay, ngunit sa halip nanatiling payapa ang kubo. Ang mga lobo ay gising na, ang kanilang mga mata ay maingat na sinusundan ang bawat kilos niya, may ekspresyon na maari niyang bigyang kahulugan bilang pagod na pasasalamat.
Inunat ni Roberto ang kanyang naninigas na katawan at lumapit sa pugon upang dagdagan ng panggatong ang apoy. Muling pinapainit ang malamig na hangin sa loob ng silid. Sa liwanag ng lumalagablab na apoy, napansin niya ang isang bagay na bumagabag sa kanya. Ang pilay ng mas maliit na lobo ay tila lumala mula kagabi. Marahil ay napalala nito ang sugat habang gumagalaw-galaw sa gabi. Dumaloy ang isang alon ng pag-aalala sa kanya. Hindi siya isang veterinaryo, ngunit hindi rin niya kayang balewalain ang sakit na makikita sa pagod na mga mata ng hayop. Dahan-dahan at maingat, lumuhod siya at iniabot ang kamay. Tinitigan siya ng lobo, nananatiling tensyonado ngunit hindi umatras. Tila pinag-iisipang mabuti kung dapat ba siyang pagkatiwalaan. Dahan-dahan lang, bulong ni Roberto, ang kanyang tinig ay banayad at puno ng pag-aalaga. Dahan-dahan niyang iniunat ang kamay patungo sa nasaktang likod na paa, maingat upang hindi gulatin ang hayop. Nang lumapat ang kanyang mga daliri, napasinghap ang lobo at naglabas ng mahinang ungol ng sakit. Ngunit hindi ito umatras o kumagat. Naramdaman ni Roberto ang bahagyang pamamaga. Maaring dulot ng frostbite o isang lumang sugat na pinalala ng malamig na panahon. Napakapit siya sa ideya kung gaano kahirap ang tiniis ng hayop. Alam niyang magiging mahirap ang gamutan, ngunit hindi siya maaaring tumalikod at hayaang magdusa ito ng mag-isa. Tutulungan kita, mahina niyang sinabi, para bang kayang intindihin ng lobo ang pangakong iyon. Tumayo siya at kumuha ng kanyang simpleng first aid kit mula sa isang lumang aparador. Nagpapasalamat siya sa kanyang mga natutunang kasanayan sa pagkakaligtas sa ligaw noong mas bata pa siya. Hindi siya eksperto, ngunit sapat na ang kanyang kaalaman upang linisin at balutan ang isang sugat. Ang tunay na pagsubok ay kung papayagan siya ng lobo na gawin ito. Ang mas malaking lobo na nagpapahinga malapit sa kanila ay agad nagtaas ng ulo. Ang malalim nitong tingin ay nakatutok kay Roberto, nagmamasid sa bawat kilos niya. Hindi ito umangil, ngunit ang paninigas ng postura nito ay nagsilbing tahimik na babala, isang maling galaw at maaaring magbago ang sitwasyon. Maingat si Roberto, tiniyak na hindi niya sisirain ang mahina nilang tiwala. Lumuhod siyang muli malapit sa nasaktang lobo at nagbulong ng mahihinang salita upang panatilihin itong kalmado. Marahan niyang hinaplos ang mga lumang kumot, senyales upang hikayatin ang lobo na magpahinga. Sa kanyang pagdududa, ngunit may bahagyang tiwala, ang lobo ay naglabas ng mahina at malungkot na ungol bago inilapag ang ulo sa mga paa nito. Gayunpaman, nanatili ang tensyon sa katawan nito. Ang mas malaking lobo naman ay hindi tumigil sa pagbabantay para bang tinatantya kung dapat ba itong makialam. Binuksan ni Roberto ang kanyang first aid kit at inilabas ang ilan sa kanyang mga supply, mga benda, antiseptic at gauze. Hindi ito marami. Kadalasang ginagamit lamang niya ito para sa mga gas-gas at sugat na natatamo niya sa pagputol ng kahoy. Ngunit ngayon, ito ay isang mas maselang sitwasyon. Inilubog niya ang isang cotton swab sa antiseptic at huminga ng malalim bago ito maingat na ipinahid sa sugat ng lobo. Nang lumapat ang gamot sa namamagang bahagi, napasinghap ang lobo at pinatabingi ang mga tainga nito, ngunit hindi ito umatras. Maingat na nilinis ni Roberto ang sugat, sinisikap na bawasan ang hapdi hanggat maaari. Napakislot ang lobo, nanginginig ang mga kalamnan sa bawat haplos, ngunit tiniis nito ang gamutan nang walang anumang tanda ng pananalakay. Mula sa kabilang bahagi ng silid, naglabas ng mahinang ungol ang mas malaking lobo, tila hindi panatag. Mabilis na sinulyapan ito ni Roberto at marahang tumango para bang sinasabing, "Hindi ko siya sinasaktan, tinutulungan ko siya." Matapos maayos na mabindahan ang sugat, sinuri ni Roberto ang mga paa ng lobo. Ang mga talampakan nito ay basag at tila nasunog sa lamig.
Isang malinaw na senyales ng frostbite mula sa matagal na paglalakad sa niyebe. Napabuntong hininga siya habang maingat na pinahiran ito ng banayad na ointment bago balutan ng gauze. Sa buong proseso, umungol ng mahina ang lobo, ngunit nanatili itong kalmado, tinatanggap ang tulong na ibinibigay niya. Nang sa wakas ay inalis niya ang kanyang kamay, naglabas ng mahinang buntong hininga ang lobo, parang isang tahimik na pasasalamat. Ngumiti si Roberto nang bahagya may kaunting kasiyahan sa kanyang nagawa. Tapos na, bulong niya habang pinapanood ang lobo na maingat na inaamoy ang bagong balot nitong sugat. Ang mas malaking lobo na dati panatag ngunit maingat pa rin ay tila lumuwag ang tensyon sa pagkakita sa kasama nitong hindi napinsala. Ngayon na natugunan na ang pangangailangan ng sugatang lobo, bumaling si Roberto sa isa pang mahalagang bagay, pagkain. Binuksan niya ang kanyang pantry, inisa-isa ang natitirang supply. Ang pagpapakain sa mga lobo kagabi ay naging isang madaling desisyon, ngunit paano kung manatili sila ng mas matagal? Kakaunti lamang ang kanyang natitirang pagkain at sa malupit na taglamig, mahirap manghuli. Kailangang gumawa siya ng plano. Nagdesisyon siyang lumabas upang mag-ipon ng panggatong at tingnan kung may makikita siyang hayop na maaaring hulihin. Suot ang kanyang makapal na coat at guantes, saglit siyang tumigil sa pinto at lumingon sa mga lobo. Tinitigan siya ng mga ito, tahimik at hindi mabasa ang ekspresyon, ngunit wala ni isa sa kanila ang sumunod. Babalik ako agad, aniya, hindi tiyak kung bakit niya kailangang sabihin iyon. Sa paglabas sa malupit na lamig, agad niyang nadama ang tunay na hamon ng Alaskan wilderness. Ang langit ay madilim pa rin at ang hangin ay tumatagos sa kanyang kasuotan habang tinutungo niya ang pinagtambakang kahoy sa gilid ng kanyang lupain. Sa bawat hakbang, tumitingin siya sa kakahuyan, kalahating inaasahan na makakakita ng iba pang mga lobo na nagmamasid mula sa malayo. Nang bumalik siya sa kubo, natagpuan niya ang mga lobo sa parehong lugar kung saan niya sila iniwan. Ang sugatang lobo ay nakahiga pa rin malapit sa fireplace. Ang mga tainga nito ay pumipitik sa tunog ng kanyang pagpasok. Ang mas malaking lobo naman ay agad na bumangon, patuloy sa pagbabantay. Sa gabing iyon, habang natutulog ang mga lobo sa tabi ng kanyang pugon, napaisip si Roberto, dapat ba niyang ipagbigay alam ito sa isang eksperto o mas mabuti bang hayaang manatili sila rito hanggang sa makabangon sila? Habang tinitingnan niya sila, may isang bagay sa kanyang puso ang nagsabi sa kanya, hindi siya sigurado kung gusto pa niyang umalis sila. Nang bumagsak muli ang gabi, humagulgol ang hangin sa labas. Niyayanig ang dingding ng kubo na parang isang hindi nakikitang puwersa na dumidiin sa matibay na kahoy na balangkas nito. Sa loob, nanatiling matatag ang mainit na liwanag ng apoy, nilalabanan ng matinding lamig na nananalasa sa kabila ng pinto. Ngunit hindi mapakali si Roberto. Naglakad-lakad siya sa loob ng silid, hindi matahimik, habang ang kanyang isip ay gulo-gulo sa kawalan ng kasiguraduhan. Tahimik siyang pinagmamasdan ng mga lobo mula sa kanilang pwesto, malapit sa dapugan. Ang kanilang mga mata tila puno ng pag-unawa, para bang nararamdaman nila ang bigat ng kanyang mga iniisip, ang pasaning dala ng mga desisyong nasa harapan niya. Sa huli, nanaig ang pagod at naupo siya sa kanyang upuan, nakatitig sa kumikislap na apoy. Ano ang dala ng kinabukasan? Sa oras na lumakas na ang mga lobo, babalik ba sila sa kagubatan, sa buhay na tunay na para sa kanila? O mananatili ba sila palalimin ang koneksyon na unti-unting nabubuo sa pagitan nila? Wala siyang mga sagot. Tanging ang katiyakang susubukin ng mga darating na araw, ang kanyang pasensya, kakayahan, at marahil pati ang kanyang sariling mga hangganan. Nang sumapit ang madaling araw, nagdahan-dahan ang maputlang sinag ng liwanag sa niyebeng bumabalot sa kapaligiran.
Sa loob ng kubo, nanatili ang init ng pugon, nagbibigay ng matinding kaibahan sa nagyayalong mundo sa labas. Dahan-dahang nagmulat ng mata, si Roberto pilit binubura ang antok, ngunit bago pa siya ganap na makatayo, may kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya. Wala na sa tabi ng apoy ang mas malaking lobo. Isang alon ng kaba ang dumaan sa kanya. Lumabas ba ito sa gabi? Iniwan na ba nito ang kasama nitong sugatan? Nakakabagabag ang ideyang iyon. Ngunit bago pa lumaganap ang kanyang pag-aalala, isang mababang unggol ang pumuno sa tahimik na silid, nagmumula sa isang madilim na sulok ng kubo. Agad siyang lumingon. Nakatayo roon ang mas malaking lobo, protektadong nakapwesto sa tabi ng maliit na lobo. Ang mga tainga nito nakatupi pa atras, ang balahibo sa batok nakataas. Ngunit hindi ito umuungol kay Roberto. Ang matatalas nitong amber na mata ay nakatutok sa pinto. Bumilis ang tibok ng puso ni Roberto. Ano ang nagtulak sa lobo upang maging alerto? Maingat siyang lumapit sa bintana at ipinatong ang kanyang kamay sa nababalot ng hamog na salamin. Sa labas, may munting paggalaw sa gilid ng kakahuyan. Napasinghap siya, iniinitan ang salamin ng kanyang hininga habang mas idiniin ang kanyang tingin, sinusubukang alamin kung ano ang kumikilos sa anino. Sa una, inakala niyang isa itong hayop, baka isang usa o kahit isang oso na napadpad ng masyadong malapit. Ngunit pagkatapos, mula sa likod ng isang makapal na puno ng pino, may lumitaw na figura. Isang tao. Sumabog ang adrenaline sa kanyang ugat. Sa ganitong panahon ng taglamig, bihira ang hindi inaasahang bisita. Hindi niya alam kung dapat ba siyang mapanatag o maging handa sa panganib. Isinuot niya ang kanyang makapal na coat at kinuha ang kanyang flashlight bago lumapit sa pinto. Idinikit niya ang tainga sa kahoy, nakikinig. Sa labas, humuhuni ang hangin, ngunit may isa pang tunog, isang mahina, ngunit malinaw na pagyapak sa niebe. Muli umungol ang malaking lobo, isang babalang nagsasabing may estrangherong lumalapit. Ang sugatang lobo ay gumalaw, pilit bumabangon. Dahan-dahan lang, mahinang sabi ni Roberto, halos isang bulong para ipanatag ang parehong mga lobo at ang sarili niya. Huminga siya ng malalim at unti-unting binuksan ang pinto. Agad siyang binugahan ng matinding lamig. Sinipat niya ang paligid, ngunit wala na ang figura. Gayunpaman, may sariwang bakas ng paa sa niebe, pumapalibot sa kanyang kubo. May taong umiikot sa paligid ng kanyang bahay. Lumabas si Roberto, nagpipigil sa ginaw ang kanyang mga bota, lumilikha ng tunog sa nagyayelong lupa. Pinagmasdan niya ang kakahuyan. At sa gilid ng kanyang paningin may bahagyang paggalaw sa may bunton ng kahoy. Alam niyang kailangang mag-ingat. Ang sinumang nasa paligid ay maaaring nangangailangan ng tulong o maaaring isang banta. Inipon niya ang kanyang tapang at nagsalita. May kailangan ka ba? Sigaw niya. Kung may kailangan ka, sabihin mo. Walang sagot, tanging ang alingaw-ngaw ng hangin. Mas hinigpitan niya ang hawak sa flashlight at sinundan ang bakas ng paa. Ang kanyang hininga ay lumalabas ng mabilis, isang manipis na usok sa malamig na hangin. Ang mga yapak ay dumaan sa kanyang dating dinaanan, ngunit ngayon ay papunta sa likuran ng kanyang kubo. Nang makarating siya sa tumpok ng kahoy, may nakita siyang kakaiba, malalalim na gasgas sa balat ng isang puno. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga sariwang marka. Ramdam ang hilaw na kahoy sa ilalim ng kanyang guwantes. May nagmamasid. Bago pa siya makapag-react, isang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa likuran niya. Nasa loob ba sila? Agad na bumaling si Roberto, ang puso bumibilis sa kaba. May isang babae, nakatayo ilang hakbang mula sa kanya, balot ng makapal na jacket. Ang kanyang mukha halos natatakpan ng hood at scarf. Ngunit ang kanyang mga mata, matatalas at puno ng pagkaapurahan, ay tuwid na nakatuon sa kubo. Bahagyang itinaas ni Roberto ang kanyang mga kamay sa isang kilos ng pag-iingat. Sino ka?
Hindi agad sumagot ang babae. Sa halip na natili ang kanyang tingin sa kubo, ramdam ang tensyon sa kanyang kilos. Matagal ko nang sinusubaybayan ang mga lobong iyon. Sa wakas ay sinabi niya, malamig ngunit matatag ang tinig. Kasama sila sa isang pangkat na malapit sa lugar na ito. Nawawala sila ng ilang araw. Nanikip ang dibdib ni Roberto. Sinusundan mo sila. Hindi niya nagustuhan ang tunog ng mga salitang iyon. Mabilis siyang umiling. Hindi upang saktan sila. Agad niyang nilinaw, marahil nadama ang pag-aalinlangan ni Roberto. Nagtatrabaho ako sa isang grupo para sa rehabilitasyon ng wildlife. Matagal na naming minomonitor ang pangkat ng mga lobong ito. Nawala ang dalawa sa kanila at natakot kaming hindi na nila malalampasan ang bagyo. Lumingon siya sa kubo at may bahagyang lumambot sa kanyang ekspresyon, lalo na yung nasaktan. Isang uri ng kaginhawaan ang dumaloy kay Roberto ngunit nanatili ang kanyang pag-iingat. Kung ganoon, bakit hindi ka nalang kumatok? Mabilis siyang sumulyap sa kanya, tila napahiya. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon mo. May ibang tao na basta na lang nagpapaputok kapag may nakitang lobo. Hindi niya maitatanggi iyon. Sandaling nag-isip si Roberto, pagkatapos ay tumango. Sige, pumasok ka. Pero dahan-dahan lang. Ayokong matakot sila. Habang binubuksan niya ang pinto upang papasukin ng estranghera, nagpatuloy sa pagbabantay ang malaking lobo. Ang katawan nito matigas, nagbigay ng isang matalim na tahol bilang babala. Ngunit hindi umatras ang babae. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang hood at scarf. Ipinakita ang kanyang pagod, ngunit mabait na mukha. Ang pangalan ko ay Amelia, sabi niya. Ako ay isang mananaliksik mula sa North Ridge Wildlife Center. At sa sandaling iyon, alam ni Roberto, hindi na niya haharapin ito ng mag-isa. Pagsapit ng umaga, isang maputlang kulay abo na liwanag ang unti-unting sumilip sa mga bintanang may manipis na hamog na yelo. Inunat ni Amelia ang kanyang katawan, pinahid ang antok mula sa kanyang mga mata bago humikab ng malalim. Susubukan kong tawagan ang aking team ngayon, aniya habang kinukuha ang compact na radyo mula sa kanyang bag. Nang walang pag-aalinlangan, lumabas siya sa nagyeyelong hangin, umaasang makahanap ng mas malinaw na signal. Sa loob, lumapit si Roberto sa kalan at nagsimulang magtimpla ng kape. Mabilis na kumalat ang pamilyar na amoy sa loob ng kubo, pinapawi ang natitirang lamig sa paligid. Malapit sa pugon, gumalaw ang mga lobo, dahan-dahang bumubukas ang kanilang mga mata habang sinasanay ang sarili sa umaga. Napansin ni Roberto na bahagyang bumuti ang kondisyon ng mas maliit na lobo. Bagamat namamaga pa rin ang paa nito, hindi na ito kasing pula at inflamed tulad ng dati. Lumuhod siya at naglagay ng sariwang tubig sa kanilang tabi. Namamangha kung paanong naging natural na sa kanya ang pag-aalaga sa mga ligaw na nilalang na ito. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Amelia. Ang mukha niya'y may halong pagkabahala at ginhawa. Padadala na sila ng tulong, anya, pinapagpag ang yelo mula sa kanyang manggas. Dalawa sa aking mga kasamahan ang pupunta sa isang tagpuan mga 3 milya mula rito, malapit sa isang nagyayelong sapa. Kung madadala natin ang mga lobo roon, sila na ang maghahatid sa kanila sa rescue center, tumango si Roberto. Kung ganon, mas mabuting gumalaw na tayo. Kayang dalhin ng snowmobile ang 3 sa atin at ang mga lobo kung magiging maingat tayo. Sumang-ayon si Amelia at agad silang kumilos. Gumawa sila ng isang pansamantalang sled na maaaring ikabit sa likod ng snowmobile. Nilagyan ito ng mga kumot upang magsilbing sapin para sa nasaktang lobo. Ang mas malaking lobo, bagamat maingat, ay lumapit upang amuyin ang sled bago umatras, para bang nauunawaan nito ang pangangailangan ng plano. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang kumbinsihin ng mga lobo na iwan ang init ng kubo at sumakay sa sled. Kinuha ni Roberto ang pangunguna.
Binuksan ang pinto upang ipakita ang isang mundong balot sa malinis na puti. Isang matalim na bugso ng hangin ang sumalpok sa kanila, niyayanig ang balahibo ng mga lobo. Maingat na lumapit si Amelia, malumanay ang tinig habang hinihimok ang mga ito. Napaiyak ng mahina ang mas maliit na lobo nang buhatin nila ito sa sled, ngunit hindi ito masyadong pumalag marahil dahil sa pamilyar na amoy ng mga kumot. Kusang sumampa ang mas malaking lobo, agad na yumakap sa kapatid nito, laging nagbabantay. Nang masigurong nakaposisyon na ang mga lobo, sumampa si Roberto sa snowmobile habang si Amelia ay umupo sa likuran niya, hawak ang radyo. Umingay ang makina, ang tunog nito'y umalingaw-ngaw sa tahimik na kapaligiran habang unti-unting lumayo ang sasakyan mula sa kubo. Isang matinding lungkot ang bumalot sa dibdib ni Roberto. Ang kubong ito ay naging isang di inaasahang kanlungan, isang lugar kung saan ang tao at hayop ay namuhay ng magkasama sa paraang tila hindi makatwiran. Ngunit ngayon, ang paglalakbay na ito ay kailangang mangyari, hindi lang para sa mga lobo, kundi marahil para rin sa kanya. Habang hinahati ng snowmobile ang nagyayelong wilderness, nakatutok si Roberto sa daan sa unahan, mahigpit ang kapit sa handlebars. Sa kanyang likuran, pinagmamasdan ni Amelia ang sled, tinitiyak na komportable ang mga lobo. Mahigpit na nakayakap ang mas malaking lobo sa kapatid nito, habang ang mas maliit ay nakasiksik sa loob ng mga kumot. Ang kanilang layunin ay marating ang nagyayelong sapa, kung saan naghihintay ang grupo ni Amelia. Ang 3 milyang paglalakbay ay parang parehong napakaikli ngunit delikadong mahaba. Bagamat hindi nagdadala ng gaanong init ang araw, ang malakas na hangin ay nagdadala ng matutulis na piraso ng niyebe na humahapdi sa anumang bahaging balat na hindi natatakpan. Panapanahon, sinusuri ni Amelia ang kanyang radyo, nakikinig para sa mga update mula sa kanyang mga kasamahan. Nasa 1 oras na lang sila, sigaw niya sa hangin, "Kailangan nating panatilihing matatag ang takbo." Tumango si Roberto, sinisikap panatilihing maayos ang paggalaw sa lubak-lubak na lupain. Paminsan-minsan, tumitingin siya sa likuran upang tiyaking hindi masyadong natitinag ang sled. Ang mas malaking lobo ay panay ang galaw ng mga tainga sa bawat liko, ngunit nanatili itong kalmado, tila may tiwala na walang masamang mangyayari. Pagkalipas ng 10 minuto, nagsimulang magbago ang langit. Makapal na kulay abong ulap ang namuo sa abot tanaw, mabigat at may dalang babala ng paparating na bagyo. Kumirot ang kaba sa sikmura ni Roberto. Kung dumating ang isang blizzard, lalong magiging delikado ang kanilang biyahe, lalo na para sa mga sugatang hayop. Kailangan nating bumilis, aniya, sumisigaw upang mapakinggan siya ni Amelia sa lakas ng hangin. Tumango si Amelia at mas mahigpit na humawak sa kanya. Ipinihit ni Roberto ang throttle, pinalakas ang takbo ng snowmobile. Tumalsik ang niyebe mula sa sled, tinatamaan ng mga lobo, ngunit hindi sila pumalag. Tila nauunawaan nila na ito ang kanilang tanging paraan upang makaligtas. Nang lumapit sila sa gilid ng kagubatan, lumala ang visibility. Ang matataas na puno ay tila mga tahimik na bantay, ang kanilang mga sanga mabigat sa kapal ng niyebe. Ibinaba ni Roberto ang bilis ng sasakyan, dahan-dahang minamaniobra upang maiwasan ang mga nakatagong sagabal. Isang maling kilos lang, maaaring tumagilid ang sled. "Malapit na tayo sa sapa," sigaw ni Amelia, habang sinusuri ang maliit na GPS device. Kung susundan natin ang linya ng mga puno, makikita natin ito agad. Ilang sandali lang, lumabas sila sa isang bukas na bahagi ng lupain. Ang sapa na tatakpan ng yelo ay nakaunat sa harapan nila na parang isang makinang na puting daan. Ang ibabaw nito ay bahagyang natatakpan ng niebe, kaya't mahirap itong ihiwalay sa natitirang tanawin. "Kailangan nating tumawid dito,"
Mungkahi ni Amelia. Naghihintay ang team ko sa kabilang pampang. Dahan-dahang ipinasok ni Roberto ang snowmobile sa yelo, tinitingnan kung sapat ang tibay nito. Mahinang umungol ang yelo sa ilalim nila, ngunit nanatiling matatag. Maingat silang dumaan, ang madulas na ibabaw ay nagbibigay ng mas maayos na biyahe. Sandali siyang napalunod sa ganda ng tanawin, ang katahimikan, ang lawak nito, napaka-misteryoso. Ngunit sa likod ng pagkamangha, alam niyang dapat silang magmadali. Ang papalapit na bagyo ay isang babala. Biglang nag-crackle ang radyo. Amelia, si Dan ito. May lumabas na basag-basag na tinig sa static. Palapit na kami mula sa silangan, pero mas mabilis ang bagyong ito kaysa sa inaasahan. Kung abutan kayo nito bago kami makarating, baka kailangan ninyong magkubli muna. Nagpalitan ng seryosong tingin sina Amelia at Roberto. Nakopya, Dan, sagot ni Amelia. Nasa sapa na kami. Saan namin kayo matatagpuan? Hanapin niyo ang pulang marka sa isang pine tree, sagot ni Dan. Nagtatayo kami ng pansamantalang kanlungan doon. Dumagundong ang hangin, sinasayaw ang niebe sa paligid nila. Mabilis na lumala ang panahon. At sa harapan nila, sa gilid ng kagubatan, isang pulang marka ang bahagyang bumungad sa isang matayog na puno. Doon, sigaw ni Roberto, pinapatakbo ang snowmobile patungo sa marka. At sa dulo ng landas, sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumibigat na bagyo, naghihintay ang kanilang pag-asa. Nang huminto ang snowmobile, pinatay ni Roberto ang makina at ang biglaang katahimikan ay napalitan ng alulong ng hangin. Agad na bumaba si Amelia, mabilis na naguulat sa kanyang team sa kabila ng paparating na bagyo. Nahanap na namin sila, aniya itinuro ang sled. Mahina sila pero nasa maayos na kondisyon. Ang mas maliit ay may pinsala sa paa. Tumango si Dan, isang matangkad na lalaki na may buhok at balbas na pinaghalo ng puti at itim. Dalhin natin sila sa loob ng kanlungan, sagot niya nang walang pag-aalinlangan. Malapit doon sina, isang maliit ngunit matibay na babae na balot ng makapal na damit ay naglalatag na ng makakapal na kumot sa loob ng pansamantalang kampo. Sinulyapan niya si Amelia, bakas ang pagka-alerto sa kanyang tingin. Pabilis ng pabilis ang bagyo, babala niya. Kaunti na lang ang oras natin. Dahan-dahan nilang sinimulang hikayatin ang mga lobo na bumaba mula sa sled. Ang mas malaking lobo ay naglabas ng mababang, nagbabantang ungol nang lumapit si Dan, ngunit tila nakakalma ito sa presensya ni Amelia. Ang mas maliit na lobo, nangangatog sa lamig at pagod, ay pinayagang akayin ni Na patungo sa mga kumot kung saan agad itong namaluktot. Nanatiling malapit si Roberto, ang katawan niya ay nananatiling handa sakaling mataranta ang mga lobo. Pinanood niya habang unti-unting nagpapahinga ang dalawa malapit sa maliit na apoy. Ang kanilang hininga ay nagiging maputing usok sa matinding lamig. Ang mas malaking lobo ay nanatiling alerto, pinagmamasdan ang mga estranghero. Patuloy na binabantayan ang kapatid nito. Samantala, ang team ay kumilos ng mabilis, tinitibay ang mga tolda, pinalalakas ang silungan at inaayos ang mga supply. Si Dan ay nagmamadaling naglalagay ng dagdag na pangkabit sa tarp, habang si Na ay naghahanda ng mga kagamitang medikal, malilinis na benda, isang mas kumpletong first aid kit at kung kinakailangan mahihinang pampakalma. Habang pinagmamasdan ang eksena, hindi maikakaila ni Roberto ang halo-halong damdaming bumalot sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag, alam niyang nasa mabuting kamay na ang mga lobo, ngunit hindi niya maiwasang maramdaman ang isang uri ng pagkawala. Sa loob ng ilang araw, siya ang naging tagapangalaga nila, bumuo ng isang hindi pangkaraniwang ugnayan sa mga nilalang na dati takot sa kanya. Ngayon na nasa mga eksperto na ang kanilang buhay, tila may isang puwang sa loob niya na hindi niya agad mapunan.
Para bang naramdaman ito ni Amelia habang tinutulungan niya sina na suriin ang sugatang paa ng mas maliit na lobo. Saglit siyang tumingin kay Roberto at nagbigay ng maliit na kaaaliw ng ngiti. Alagaan namin sila, pangako niya, at kapag dumating ang araw ng pagpapalaya nila, maaari kang naroon. Dahan-dahang bumuntong hininga si Roberto, ramdam ang bigat sa kanyang dibdib. Gusto kong makita yon, inamin niya. Sa labas, lalo pang lumakas ang hangin, pilit na inaalog ang tarpauli ng kanilang kanlungan. Ngunit sa loob ng munting kampo, may init, hindi lamang mula sa apoy, kundi mula sa sama-samang pagsisikap ng tao at hayop na nagsusumikap para sa parehong layunin. Habang lumalakas ang bagyo, nagtuon ang lahat sa pagpapatibay ng kanilang pansamantalang kanlungan. Si Dan at Na ay patuloy na humuhukay sa yelo upang lalong maitatag ang mga suporta, habang si Roberto at Amelia ay nagpatong ng karagdagang niyebe sa gilid ng tolda upang gawing panangga sa hangin. Mabilis silang kumilos, ngunit may pag-iingat. Ang kalikasan ay hindi kailanman naging maawain sa mga pabaya. Sa kabila ng patuloy na pag-ugong ng bagyo, nakaupo si Roberto sa tabi ng apoy, pinagmamasdan ang dalawang lobo. Ang mas maliit ay mahimbing na natutulog, salamat sa pampakalma na binigay ni Na. Samantala, ang mas malaking lobo ay hindi pa rin lubos na nagpapahinga. Paminsan-minsan, inuungol nito ang kanyang kapatid para bang tinitiyak na nasa maayos itong kalagayan. Tila may kung anong lumalim sa pag-unawa ni Roberto sa sandaling iyon. Sa kanilang kilos, sa paraan ng pagdikit ng isa't isa, nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang nauunawaan, ngunit ngayon lamang niya tunay na nakita ang pagmamahal at katapatan na higit pa sa instinto. Sa paglipas ng oras, umabot sa tugatog ang bagyo. Dumadagundong ang hangin, binubugbog ang kanilang silungan ng napakalamig na niyebe. Wala nang natutulog, palaging may kailangang magpakain ng apoy, magsiyasat ng tolda o magbantay sa anumang hindi inaasahang panganib. Sa isa sa kanyang pagbabantay, napansin ni Roberto ang mas malaking lobo na paikot-ikot sa tabi ng kanyang kapatid. Malalim na ang epekto ng pampakalma, kaya't mahimbing ang tulog ng mas maliit na lobo, ngunit ang tagapangalaga nito ay nanatiling balisa. Tinulak nito ng marahan ang kapatid, naglalabas ng mahihinang ungol na tila nagsasabing, "Nandito lang ako." Sa tanawing iyon, may kung anong humaplos sa kalooban ni Roberto. Sa kanilang tahimik na komunikasyon, sa mahinang pagdikit ng kanilang mga muzzles, nakita niya ang isang koneksyon na halos tao ang dating. Sa kabila ng kanilang pagiging ligaw, may dala silang lalim ng pag-unawa na bihira sa ibang nilalang. Pagsapit ng madaling araw, unti-unting humina ang bagyo. Ang dati malupit na pag-ihip ng hangin ay naging banayad na pag-ambon ng niyebe, bumabagsak ng dahan-dahan sa nagyalong lupa. Si Dan, habang nakasilip sa pagitan ng mga tarp, ay tinanaw ang paligid gamit ang kanyang flashlight. "Humihina na, aniya, kita sa tinig ang ginhawa. Kung magpapatuloy ito, makakaalis na tayo sa umaga." Sa unang pagkakataon, sa ilang oras, nakahinga ng maluwag ang grupo. Dahan-dahan silang nag-relax, nakadama ng kahit kaunting kapanatagan. Napahilig si Roberto sa isang kahoy na suporta. Ramdam ang sakit sa kanyang mga kalamnan mula sa pagod ng magdamag. Sa kanyang tabi, sa kauna-unahang pagkakataon, ang mas malaking lobo ay umupo malapit sa kanya. Ang ulo nito'y ipinatong sa kanyang mga paa. May kung anong init ang lumaganap sa kanyang dibdib, isang tahimik na pagtanggap. Tumingin siya sa mas maliit na lobo, ang dibdib nito ay mahinang umaangat at bumababa sa maayos na paghinga. Sa kabila ng lahat, ang sugat nito, ang matinding lamig, ang paglalakbay na pinagdaanan nila, nandito pa rin ito ligtas at nagpapahinga. Napabulong si Roberto para bang isang pangakong ipinapaabot sa hangin. "Magiging maayos ka, sisiguraduhin namin yon."
Sa pagsikat ng araw, natapos na ang bagyo, iniwan ng isang katahimikang hindi pangkaraniwan. Ang mga bundok ng niyebe ay naipon sa paligid. Ang ibabaw nito'y kumikislap sa ilalim ng malamlam na liwanag. Isang mundong parang nakapirme sa oras. Habang nagising ang grupo, handa ng kumilos, tumunog ang radyo ni Amelia. Agad niyang sinagot ito, habang sina ay abala sa pag-aayos ng natitirang baga ng apoy. Si Roberto, inunat ang kanyang mga braso, nanginginig sa lamig ng umagang iyon, ngunit sa kanyang paningin, sa kanyang paligid, alam niyang isang bagay ang hindi na kailanman magbabago. Ang karanasang ito ay nagbago sa kanya. At anuman ang susunod na mangyayari, alam niyang hindi na siya muling magiging tulad ng dati. Hello, mahina ngunit matatag na bulong ni Roberto, bahagyang nag-aalinlangan sa ideya ng pakikipag-usap sa isang mabangis na hayop. Ngunit may kung anong bumubulong sa kanya. Ang lobo na ito ay hindi basta isang ligaw na nilalang. May koneksyon, kahit mahina, kahit hindi pa niya lubos na maunawaan. Nanatiling nakatago ang lobo sa likod ng isang baluktot na punong birch. Ang matatalas nitong tainga ay bahagyang kumikilos patungo sa kanya. Ang katawan nito nananatiling tensyonado, hindi tiyak kung lalapit o lalayo. Ngayon mas malinaw na niyang nakita ang kondisyon nito. Ang balahibo ay magaspang at may pilas na tatakpan ng yelo at ang mga tadyang nito ay bakas sa ilalim ng manipis na balat. Walang dudang gutom ito at mahina, ngunit dala pa rin ang likas na instinto ng isang mandaragit. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi gumalaw si Roberto, hinayaan ang sarili niyang maging hindi banta, gaya ng ginawa niya noon sa sugatang lobo sa kanyang kubo. Pagkatapos ng tila, walang katapusang paghihintay, isang maingat na hakbang ang isinulong ng lobo. Mas lalo niyang napansin ang masahol nitong kondisyon. Nakadikit ang yelo sa balahibo nito at ang kanyang hininga ay lumalabas ng hindi pantay. Nakayuko ang ulo nito, hindi sa pagsuko, kundi sa pagod. Isang kirot ng awa ang dumaloy sa dibdib ni Roberto. Ilan pa kaya ang mga lobong nandito nahihirapang mabuhay sa matinding taglamig? Naalala niya ang sinabi ni Amelia tungkol sa nawawalang pangkat ng mga lobo. Isa kaya ito sa mga iyon? Kung matutuntun nila ang mga nawalay, marahil isang biglang pag-ungol ang pumukaw sa kanyang mga iniisip. Nanigas ang katawan ng lobo at bahagyang nagpakita ng naninilaw nitong pangil. Ngunit hindi ito nakatingin kay Roberto. Ang matatalim nitong mata ay nakatutok sa kung anong nasa likuran niya. Mabilis ang tibok ng puso ni Roberto. Dahan-dahan pinigilan niya ang sariling lumingon agad. Unti-unting inilipat niya ang tingin sa kanyang balikat, sinisilip ang kapaligiran sa likod niya. Puno ng nyebe ang kakahuyan, tahimik at tila walang pagbabago. Ang kanyang sariling mga yapak lamang ang bakas sa daan pabalik sa kampo. Walang kakaiba. Ngunit mas lumalim ang pag-ungol ng lobo. At sa isang iglap, tumalikod ito at tumakbo, mabilis at matulin sa kabila ng kanyang kapansin-pansing panghihina. Naiwang nakatayo si Roberto, natatangay ng pagkalito at kaba. Ano ang nakita nito? Higpit ang pagkakahawak niya sa dala niyang panggatong habang bumabalik siya sa kampo. Ang kanyang isip paulit-ulit na inaalala ang nangyari. Hindi agresibo ang lobo, hanggang sa makita nito ang isang bagay. Pagdating niya sa loob ng init ng kampo, agad siyang napansin ni Amelia. May problema ba? Tanong niya, pinapagpag ang niebe sa kanyang balikat. Ibinalibag ni Roberto ang panggatong sa tabi ng apoy, saka huminga ng malalim. May nakita akong isa pang lobo. Nanlaki ang mata ni Amelia. Isa pa? Tumango siya, ikinuwento ang kanyang nakita, ang masahol na kalagayan nito, ang una nitong pag-aalinlangan at ang bigla nitong pagtakas matapos makita ang kung anumang nasa likod niya. Habang nakikinig si Amelia, lumalim ang kunot sa kanyang noo. Isang lobo na nag-iisa, gutom, maaaring sugatan, inulit niya. Tila iniisip ang posibilidad.
Posibleng mula sa parehong pangkat, pero hindi tayo makakasigurado. Delikado kung susundan natin ito ngayon. Alam ko, pag-amin ni Roberto, hinahaplos ang mga nagyayelo niyang kamay upang painitin, pero mukha itong desperado. Lumambot ang ekspresyon ni Amelia. Naiintindihan ko, pero sa ngayon, kailangan nating ituon ang pansin sa dalawa nating inaalagaan. Kapag ligtas na sila, saka natin pwedeng hanapin yon. Napatingin si Roberto sa mga lobong nakasilong sa ilalim ng mga tarp. Ang mas maliit, bagamat mahina pa rin, ay gumalaw ng hindi na umuungol sa sakit, isang maliit ngunit positibong pagbabago. Ang mas malaking lobo ay nanatiling alerto. Paminsan-minsan ay dinidilaan ang sugatang paa ng kapatid nito, patuloy sa pagiging tagapagbantay. Ang ligaw na mundo ay walang habag. Alam ni Roberto iyon mula pagkabata, pero hindi ibig sabihin na madali itong tanggapin. Lumipas ang hapon nang may katahimikan, tila bumagal ang oras sa gitna ng puting disyerto ng niebe. Paulit-ulit niyang iniisip ang lobo, hanggang sa biglang tumunog ang radyo. May nakita kaming isa pang lobo malapit sa daan, ani Dan. Kita ang pag-aalala sa kanyang boses. Mukhang mahina, sinusubukan nitong makarating sa inyo. Napalingon si Roberto kay Amelia, agad na nagising ang pag-asa sa dibdib niya. Sigurado akong iyon na yon. Muling kumunot ang noo ni Amelia. Kung sugatan at gutom na rin ito, hindi natin pwedeng pabayaan, pero hindi rin natin pwedeng isugal ang kaligtasan ng mga nandito. Sa sandaling iyon, gumalaw ang mas malaking lobo. Tumayo ito, lumapit sa may entrada ng kanlungan. Ang mga mata nito nakatutok sa kakahuyan. Isang malalim na ungol ang lumabas mula sa lalamunan nito, hindi banta kundi pagtawag. Alam nito, sa isang iglap nagdesisyon si Roberto. Ako ang pupunta. Nagtaas ng kilay sina. Mag-isa, at paano kung hindi mo ito maamo agad? Hindi ko gagawin ang kahit anong padalos-dalos, sagot niya. Mahigpit na hinahawakan ang zipper ng kanyang coat, pero hindi ko ito kayang iwan na lang. Sandaling natahimik si Amelia bago marahang tumango. Sige, anya, pero panatilihing bukas ang radyo mo, at kung may naramdaman kang hindi tama, bumalik ka agad. Sa malalim na anino ng kagubatan, lumipad ang maliliit na snowflake sa malamig na hangin, at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanyang flashlight, natagpuan ni Roberto ang ikatlong lobo. Mas mahina ito kaysa sa inakala niya, nakatagilid na nakaupo, halos hindi makatayo. Ang bawat hininga nito ay lumalabas ng may panginginig. Ito ang pamilya mo, mahinang sabi ni Roberto, palapit ng dahan-dahan. Dalhin kita sa kanila. Sa kabila ng kanyang paghihina, dahan-dahang nagtaas ng ulo ang lobo. Tumingin ito kay Roberto, at sa isang sandali ng katahimikan, tila may unawaan sa kanilang dalawa. Muli, isang desisyong kailangang gawin. At sa gabing iyon, sa kabila ng matinding lamig, alam ni Roberto na wala ng ibang landas kundi ang pagbalik. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya ang nagligtas sa mga lobo. Niligtas din nila siya sa mga sumunod na araw, muling nanumbalik ang tahimik na kapayapaan sa kubo ni Roberto. Wala na ang mahihinang ungol at maingat na yapak na pumuno sa kanyang mga gabi. Pinalitan ng muling pagbabalik ng malalim, matatag na katahimikan ng Alaskan wilderness. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi nadala ng kalungkutan. Sa halip, ito'y may kasamang isang matinding kapanatagan, binuo ng mga pangyayaring naganap ng tiwalang naitaguyod at ng kaalamang may tatlong lobo minsang naliligaw at nagdurusa na ngayon ay may pangalawang pagkakataon sa buhay. Tuwing gabi, natatagpuan ni Roberto ang sarili niyang nakatingin sa abot tanaw, binabalikan ang mga sandaling pinagsamahan nila, ang nanginginig na desperasyon ng kanilang unang pagkikita, ang marupok ngunit lumalalim na pagtitiwala, at ang di malilimutang muling pagsasama na nagpatibay sa kanilang ugnayan. Iniisip niya kung ano na ang lagay nila ngayon,
hindi na nakikipaglaban sa matinding lamig para mabuhay, kundi ligtas sa Wildlife Center ni Amelia, kung saan sila ay maaaring magpahinga, gumaling at maghanda para sa buhay na tunay na para sa kanila. Tapat sa kanyang pangako, patuloy na nakipag-ugnayan si Amelia. Nagpapadala siya ng mga balita at larawan, ang 3 lobo sa isang malawak na kulungan, nakabilad sa araw at naglalaro sa niyebe. Ang sugatang paa ng mas maliit na lobo ay unti-unting gumagaling, unti-unting natatanggal ang mga benda. Ang pangatlong lobo na dating butuhan at takot ay unti-unting lumalakas. Ngunit higit sa lahat, sila'y nanatiling hindi mapaghiwalay, isang pamilya, hindi lamang dahil sa kanilang likas na instinto, kundi dahil sa hirap at pagsubok na kanilang nalampasan ng magkasama. Madalas niyang iniisip ang araw ng kanilang pagpapalaya. Ini-imagine silang nakatayo sa gilid ng kagubatan, nasa bingit ng tunay na kalayaan. Marahil ay lilingon sila sandali bago tuluyang maglaho sa ligaw na lupain na kanilang tunay na tahanan. Marahil ay hindi na sila titingin pabalik. Ngunit kahit ano pa ang mangyari, alam ni Roberto na naroon siya upang saksihan ang sandaling iyon. Samantala, ang buhay ay nagpatuloy. Bumalik siya sa kanyang nakagawiang gawain, pagputol ng kahoy, pag-aalaga ng kanyang maliit na greenhouse, at pagpapalakas ng kanyang kubo laban sa matinding lamig. Ngunit may nagbago sa kanya. Dati, ang nakikita lang niya ay ang malupit at walang habas na bahagi ng kalikasan. Ngayon, nakita niya ang mas malalim nitong kahulugan, isang balanse, isang tahimik na harmoniya sa pagitan ng pakikibaka at kabutihan. At sa kabila ng lahat, napansin niyang may ilang ekstrang kumot na nakatiklop malapit sa kanyang dapugan. Pangangalaga lang, sinabi niya sa sarili na may maliit, alam ng ngiting nakalapat sa kanyang labi. Kung naantig ka sa kwentong ito ng di inaasahang habag at muling pagsasama ng isang pamilya ng mga lobo, ipaalam sa amin sa mga komento. Naranasan mo na bang makakita ng isang koneksyon sa pagitan ng tao at isang ligaw na hayop na nagbago sa iyong pananaw? Ibahagi ang iyong kwento, nais naming marinig ito. At huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at manatiling nakatutok para sa iba pang kahangahangang kwento na nagpapatunay na may hindi matinag na koneksyon sa paligid natin. Mula sa nagyayelong kagubatan hanggang sa ating sariling bakuran, may kapangyarihan ng kabutihan na lumikha ng mga himala sa mga lugar na hindi natin inaasahan.